Lungsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 Samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Hey mga kabagis, pagbilis ng usapan, parang walang katapusan yan, ano? Ang hirap pa. Yung iba-iba, babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa due date. Kung saan-saan ka talaga mapapadpad, aminin po natin. Sayang yung oras, sayang din yung pamasahe, ano po? Pero ngayon, hindi na po kailangan yan. Meralco, current or overdue, PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat lang yan. Bayad centers, ando na. Bayad agents, ando na. Bayad partners, malapit sa inyo, ando na yan. Kaya naman no, isang lakad lang, bayad na lahat. Tipid sa pamasahe, tipid sa oras, yan ang praktikal, yun yung diretso, hindi ka na paikot-ikutin na serbisyo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan po yung dating bayad center ho. 28 years ng kaagapay ng mga Pilipino sa ating mga bayarin. Kaya basta bills payment, piliin nyo ang tatak na matagal na tatak bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Tinitingnan ko tong Rolls Royce ni Diskaya, no? Nabili na sa subasta itong Rolls. Ito ba yung may payong? Yung Cullinan Rolls Royce, ayan. Ito daw po yung tama, ito yung may payong. May picture ba tayo nun, Mother? Ang nakabili daw po nito ay si Pio Velasco, founder and chief executive officer ng Theme Park Igorot Stone Kingdom diyan po sa Baguio, sa halagang 29,026,000 pesos. Ito pong auction kahapon, ayun, nadali pa yung nadali, bagong gagamitin yung payong. Yung iba, nabili ba? Nako, pambihirang patis. Lalagay daw niya sa museum. Sa Igorot Stone Kingdom Theme Park, ilalagay daw po ang kotse ni Diskaya. Ay, bago lang tayo magpangunahing balita, meron po kasing event kahapon sa Malacanang kung saan ay nagpartner na po ang LGU at ang DepEd
para po sa pagpapatayo ng mga classrooms. Gaano kalaki, Mother, ang inilagay? 9.6 billion pesos ang inilaan daw po ng DepEd para po sa mga LGU sa pagtatayo ng nasa 4,000 classrooms nationwide. Sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi na pwede yung ghost dito o yung guni-guni classroom dahil sa ando yung mga tao hahanapin sa mga lokal na opisyal yung classroom saan nyo itinayo. Kausapin nga natin ang isa sa mga gobernador na nasa Malacanang kahapon, si Governor Helen Tan ng Quezon. Governor, magandang morning. Si Katunying po ito. Hi, good morning, Katunying. Opo. Good morning po sa inyo mga tagapakinig. Puro mga governor lang po ba yung nandun sa Malacanang kahapon na umaga? Opo, nandun din po si Senator Bam Aquino and I believe chairperson ng accounts, I think, ng Congress, si Congresswoman Zamora. Opo. Opo. Sa inyo po sa Quezon, natukoy na ba kung magkano ang allocation sa inyo para sa construction ng mga bagong classrooms? Actually, wala pa pong specifics na binigay, but yung initial conversation ko sa regional director ng Region 4A DepEd, 300 sites, no, ang nirecommend nila na i-prioritize, no, sa Quezon Province. But as to how many classrooms, wala pa pong details na binigay. Medyo malaki po ang shortage din kasi in Quezon. Gaano po kadami? Ang last data na nakuha ko po sa kanila, around 3,000, almost 3,500. 498 3,498. Hindi pa po kasama dun yung mga for repairs nila na nasa 5,000 po. Naku, siguro. Dami. Opo. Baka nga po yung shortage na yon underreported kasi may mga pag bumababa po ako sa school, merong pipilitin ng mga teacher syempre gamitin yung mga classrooms kahit na kailangan ng i-condemn, no? So, sinasabihan ko sila, ina-encourage ko sila na wala, you have to explain to the parents ng mga bata na magkakaroon talaga ng sacrifices, no? Kaysa habang ginagamit po nila kasi yon, hindi na ibibilang doon sa shortage. So, ganun po. Pero paano naman kung dapat nang i-condemn o condemned na nga yung bill? Hindi ba delikado yun? Baka biglang bumagsak yun habang nagkaklase mga estudyante. Yeah, yan po yung pinapaliwanag natin sa mga teachers. Alam niyo naman yung mga teachers, di po ba? Gagawin nila, tatapalan nila as much as possible yung mga nakikita nila na problem na mga sira. Bibigyan nila ng kaunting solusyon, no? Band-aid solution. Pero yung safety nga ng mga bata, medyo yun yung nakakatakot. That's why sinasabi ko lagi sa kanila, you have to communicate with the parents. Kasi syempre, yung inconvenience for the children, at pag walang-wala po talagang mapupuntahan na Like, wala pong barangay hall na magamit, wala pong covered court na magamit. Yung temporary shelter talaga, kahit yung tent or under the tree is not an option. Parang ganyan. Pero teka muna, kung 3,500 po ang shortage, sabi nyo, tama ba intindi ko, baka yung iba sa barangay hall, baka yung iba sa covered court nagkaklase, o yung iba sa baka nag-i-improvise. Meron pa ba nagkaklase sa inyo sa ilalim ng puno? Ay, meron, sir. Ganon? May mga ganyan pa po tayo. Sir, yung classroom talaga, ito naman ay dekada na problema. No? At marami pong natutuwa, no, na mga magulang at guro na nabigyan ng pansin yung shortage to classrooms natin. Reality, sir, sa barangay may nakatent talaga, meron pa po sa ilalim ng puno. Kung saan po merong tingin nila shaded area na pwede na. Opo, yan po yung reality in the ground.
Tapos yung iba nga, nagdo-double shift, triple shift pa kung magkaminsan, ano? Opo. Ay, yung iba naman po, yung classroom, hinahati. Nilalagyan lang po ng Cortina. divider. Opo, cortina. Kaya lang. Ay, kapakaingay nun. Yes po. May napuntahan po akong ganyang school And then, siyempre, nagsasacrifice yung quality na education doon sa mga bata. No? Nagkakarinigan po yung sinasabi ng teacher sa kabila. At Baka yung kabila, ang tinuturo ay Filipino, sa kabila, English. baka magkahalo na yun. Especially yung mga nasa row 4, ano? Yung nasa row 4 lang, tabing basurahan pa, hindi na niya naririnig yung turo ng teacher sa unahan. Ang naririnig na niya yung sa kabilang kwarto. Yes, sir. Ayan po yung mga reality in the ground. No? Na talagang it's about time na mabigyan po ng conducive to learning na space ang mga bata, which is yun nga po yung classroom. Gusto ko lang pong malaman, mabilis lang po, Governor, kung ano ang magiging sistema ngayon na ginagamit na o gagamitin na ng national government, ng LGU, sa pagpapatayo ng classrooms. Ano kaibahan ninyo kung versus DPWH na nagko-construct dati ng classroom? Makakamura ba sa inyo? Mapapabilis ba ang construction pagka kayo ang gagawa? I believe so, sir. Kasi, of course, ang DepEd naman magbibigay ng guidelines. But ang costing naman po ng local is based on the market study or market analysis, no? Yung close monitoring, dahil kami po ang nasa ground, ay atin pong mamamonitor yung paggawa, no? Hindi po, I believe, hindi magiging problema po yung delays. Kasi kung gagawa naman, ang mga classrooms naman po, hindi katulad nung mga ibang mga buildings na high-rise, marami naman po na local contractors na I think ay pwede mag-participate po sa paggawa nito. So costing, kasi kami po sa local government, ang provincial local government po, gumagawa din po kami ng classrooms. Magkano po sa inyo, yung sa LGU, yung isang classroom na standard? Yung sa amin po siguro, yung building lang po, inabot po siguro ng 2 to 3 million. But ang province po kasi iba yung design. Ang amin po ay typhoon resilient. So hindi na po kami gumagamit ng yero. Okay. Naka-slab na po yung building namin. Tapos buhos yung... naka-slab. Yes. Tapos lahat po ng classroom namin may comfort room. Lahat po yun merong... chairs, table and chairs, lahat po may electric fan, meron na rin pong learning materials na kasama, meron na din po yung mga kompleto na, IT. Information technology, opo. Meron na po, parang hindi po nagsusolicit ang mga teachers, no? So magkano po uli, Gob, sa inyo? Yung gano'n, yung kompleto na gano'n, yung bundle? I'm not sure, sir, how much talaga yung but siguro po inaamot po yan ng mga 4 million. 4 million. Kasama na po yung solar, may water. Opo. Okay. Teka muna, ma'am, di masyado naman, kawawa naman yung mga bata ngayon, hindi na nila magagawa. Yung ginagawa namin dati na, ma'am, may I go out? Ando na CR sa loob hindi na, sir. Oo nga but I think, sir, kasi nakita ko problem yan sa school, yung comfort room. Pag nag-may I go out, parang naglalakwatsa din paglabas. lalo yung mga lumang classroom, classrooms nung panahon ng, siguro naman, di nagkakalayo yung edad natin. Ang banyo ay napakalayo dun sa classroom, kaya pagbalik mo tapos na yung klase Yeah. I agree. Yan po isang nakita ko na problem. That's why
nung kami na ang nag-design, kasi yung sa DepEd, templated po yung design nila eh. Opo. Nung congresswoman ako, lagi ko pong nire-raise yan pag budget hearing kasi yun po yung hinaing ng mga teachers pag bumababa ako. Opo. So nung naging governor ako, nag-design talaga ako according doon sa nakita ko na needs ng mga bata. So hindi na magsusulisit ng upuan ang mga teacher, hindi na rin po magsusulisit yung mga parents ng electric fan. Kasi of course, sa panahon po ng summer, pag mainit yung inconvenience, it affects yung pong, attention and yung learning ability of the students. Yung CR, sir, very particular ako doon sa kalinisan. sanitation, sa sanitation, no? And then yung water supply is an important component, sir, sa school. Kasi ngayon, gagawin namin puro buildings. Pero na-realize natin na hindi po kasi pinupondohan ng DepEd yun. So kami sa province, even po yung water supply, pati electric, yung solar light, nandun Kasama na po sa building namin. Naka-factory. Teka muna mga kompo yan, mga multi-level o isang floor lang? Meron po kami multi-level. Depende po sa need ng school at saka sa location po nila. Yung feasibility po nung location nila. So meron po kaming 1-story lang, may 2-story, may nagawa na po kaming 3-story and 4-story po na building. Gab, kung ma-download na yung pondo ng mabilis, say within the first quarter of this year, sa tingin nyo, mga gaano karaming classrooms ang matatapos sa Quezon? Baka kasi ang mangyari, sabihin ng DepEd, kung gaano karami ang kaya nyong ipatayo, bibigyan namin kayo ng pera. Mga kasama po yung documentation, pag-aaral, soil test, etc. Mga gaano karaming classrooms ang gusto nyong maitayo within the year sa inyo? Kami, siguro, sir, actually, tinanong ko yung provincial engineering namin. Ilan ang kaya natin? Ma'am, kung sabihin nila na 300, 500, kaya po natin yun eh. May technical capability naman tayo. And usually, ang school buildings naman po talaga, hindi naman talaga yung mga high-rise, super high-rise katulad sa NCR because of the building space. Marami kayong lupa eh. Opo. Hindi pa ganun ka-problem yung building space. So basically, ang pinakamataas na ginagawa dito sa Quezon, mga hanggang 3 floors lang or 4th floor. Ako napuntahan ko hanggang 3 floors lang. Opo. Kayo na po ang magbibid nun? Ang provincial capital na magbibid niyan? Sa pagkaalam ko po, ida-download po nila yung fund. So may list po sila ng schools and how many classroom. And then ang procurement po ay sa LGU. But of course may guidelines ang DepEd on, for example, the cost analysis. No, I believe yun po yung isa sa safeguard na gustong gawin din ng national government. Kami naman po sa local government talagang supported by market, yung actual market study po natin, yung cost analysis po ay regularly ginagawa namin sa LGU. Okay. Governor Helen Tan, babantayan po namin, magmamonitor po kami at mahuhulit din sa DepEd, hindi lang po para sa Quezon, kundi sa iba pang mga probinsya na I'm sure ay similarly situated sa dami ng kulang na classroom sa ating mga estudyante. Maraming salamat. Good morning! Thank you po. Si Governor Helen Tan ng Quezon. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Hoy, malapit na ha, Pebrero 22. Tandaan ninyo, February 22, ang Grand Alumni Homecoming sa amin dyan sa General De Jesus Academy. Ang tawag ngayon dyan ay General De Jesus College. 27th Grand Alumni Homecoming na pala to. Pang high school lang to ha, yung mga nagsipagtapos dyan sa GJA, GJC. Ano ba kami? Tinitingnan ko kami. May diamond na pala eh. Sabihin, 60 years. 60 years. Di, mga uugod-ugod na yung mga lolo natin na yun. Ano?
Basta magkita-kita po tayo dyan. Diamond Jubilarians, tinitingnan ko yung class 1991. Jade pala kami. Jade. 35 years. Oy, paring Kaloy. Ma'am Emily Chico, magandang morning. Ang registration daw po ay alas 6:30 ng umaga, 7 a.m. Ay may mga iba pang activities sa GJC Gymnasium at alas 8 ng umaga merong motorcade at 10 a.m. ay program. Yan po ay sa school campus ng General De Jesus Academy dyan sa San Isidro, Nueva Ecija. Yo! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Oy, birthday boy, Monsi Hunlyong. Ayan, happy 80th birthday sa'yo. Birthday mo pala, Monsi. Wala ba tayong Shangri-La cuisine dyan? Happy birthday at happy Chinese New Year, sabi ni Kuya Alex Baros. Oras po natin, 7:21 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, PFA umalma sa Beijing. Travel ban sa ilang opisyal ng gobyerno hindi nakakatulong sa pagkapatibay na ugnayan ng dalawang bansa. China handang makipag-usap sa Pilipinas sa harap ng sigalot sa West Philippine Sea. Dating House Speaker Martin Romualdez hindi palusot sa flood control scandal ayon kay Senator Ping Lacson. Online gambling patuloy na namamayagpag sa bansa. Gambling kingpins kinilala ng Senado. Panibagong arrest warrant laban kay Atong Ang at 5 iba pa ay nilabas ng husgado. At PNP nagbabala sa love scam ngayong Valentine's Day. Bilang na mga Pinoy na masaya sa pag-ibig na nanatiling mababa. Ha? Totoo ba ito, mother? Bilang ng Pinoy na masaya sa pag-ibig, kokonti. Pambira naman, no? Hindi nyo man lang ako sinurvey. Yung mga nagsasur ayon sa SWS survey. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Machero. Siya po si Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Bago lang tayo magbalita, mamigay muna tayo ng Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Sa Barangay Poblasyon, Pateros, nanginginain na ba ng balot si Sherwin Alvaro? Sherwin, go, go, go! Dito nga sa Barangay Poblasyon sa Pateros, talaga namang apakasarap ng pandesal dito sa Coralines Bakery. Tignan mo, may matching pa na peanut butter. Naka-ready na. Papatikim daw sa atin yung kanilang pandesal na mainit at yung pagkasarap-sarap na peanut butter. Yung inutak, hinahanap ko yung inutak ng Pateros. Yung inutak, kanino ba yung inutak? Auntie po, Silvia Amte. Kina Ate Silvia. Yelo po. Oo. May likod. Oo, sabi ko sa'yo, may inutak dyan eh. Konsi Amte. Kila Konsi Amte kasi yung pinakamasarap na inutak na mula pa noong araw. Ako yung kanyang sobetes.
Kasi ang kamats pala nung inutak ay yung sorbetes. Sorbetes. Pag inihain daw yung inutak, nilalagyan ng ice Para masarap. Opo. may ice cream sa ibabaw. Naku, sarap mo. Opo, yun. Special, It's oh. ice cream. Yun po ang hotdog. Napakasarap pag natikman yun. Oo, hayaan mo sa susunod na piyesta. Kasi katatapos na ng piyesta rito. Meron po nun. Kasi may nag-order. Oo nga ho, galing ho kami doon kanina ang alas 5 kay Angelo Palmones. Sino ba yung magandang babae na kausap mo na yan? Si Adelina po, Manalo. Taga rito rin po sa Patero. Taga sa... Sabi pong listener nyo yung asawa ko. Aba, tinan mo nga naman. Good morning, nanay. Oo, nakikinig din daw. Siya ay nag-supplier naman. Ito ang supplier sa mga nanonood ng... Siya pala. Oy, may mga nakikinig sa ating mga taga-Pidea, ha? Apo, ito po ang supplier ng peanut butter. Peanut butter. Opo. Peanut butter niya ang dinadala daw sa abroad. Sa abroad po, marami na pong narating to. Dubai, Hong Kong, Singapore, Japan, Australia. Saan nakakarating supply? So, kayo po'y talagang hinahanap. Kasi po yung mga anak ko, mga taga-office mate nila, nag-o-order pag kami balikbayan, nag-o-order para Ano tatak? Ano tatak na po ng inyong peanut butter? Ano po, Mama's Peanut Butter. Mama's Peanut Butter. Hindi, Marami pa rin po ako, meron pong atsara, tapos yung chili garlic at saka po bagoong. Aba, talaga napakasipag naman ni nanay. Ayos. Kasi po kailangan. Para may ginagawa. Ilang taon na ho ba kayo? Going 74 na po. Hindi halata ano? Hindi halata ang kinis na mukha. Tignan mo, kadikit yung mukha namin. Bagong gising po ako. Walk up like this? Opo. Pagkagising, ganyan na itsura. Nag-rasyon po kasi ako ng peanut butter. Ginawa ko kagabi kasi wala na siyang tinda. Ibang klase. Ayos, thank you, Sherwin. Nanay. Dahil si nanay mahilig sa DZRH, pero di siya yung winner natin. Bigyan din natin ng 1,000 pesos. Tinan mo nga naman. Peanut butter. Tinan mo nga naman. Nakikinig. Yan yung nagtitinda ng pandesal, pangalan mo. Aurelia po. Kinabahan na si Aurelia. Sabi ni Aurelia, mukhang nasingitan pa ako. Oo, mantakin mo. Dalawa pa naman yung gamit niya sa pakikinig ng DZRH. Mauunahan pa siya, baka hindi pa siya manalo. Dahil Ate Aurelia. Ano po, sir? Pangalan niya? Aurelia po. Ate Aurelia, palagi ka nakikinig sa DZRH. Sino paborito mga announcer sa DZRH? Si Jerry Baha, Anthony Taberna. Jerry Baha! 1,000 pesos! Thank you po. Maraming salamat po. At saka kay Deo Macalma. Deo Macalma. Kapag nakuha mo pa yung ating word of the day, meron ka pang medium component. Anong ating word of the day? Belittle. Ano? Belittle. Belittle? Belittle, yan. Belittle. Tama. Yan ang maliit. Kaya pala pagkakabanggit, ang liit din. Ang liit din. Belittle. Humina Dahil kuha mo ang ating medium component. Eto, tanggapin mo ang ating Astron medium component. Atin sa atin ang Astron, alagang Astron, maasahan. Yan yan ating medium component. Atin sa atin ang alagang na Astron appliances, alagang Astron, alagang maasahan, available sa inyong mga soaking appliance store. At syempre, hindi lang yan, meron ka pang Chinese Medianoche, Chinese New Year Medianoche basket hatid ng ACS at ng DZRH at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride Republic Conditioner Korea Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya naman napakaraming labahan, ubos yan. Maraming salamat po, DZRH. Thank you, Ating Aurelia. Ate Aurelia, siyempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH, Malacash Promo. RH number 6, Serving Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pangunahing balita. Alas 7:28 na ng umaga. Tuloy ang ating mga balita. Pinag-iingat ng PNP ang publiko sa love scams ngayong papalapit na ang Valentine's Day. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi naman masamang magmahal, ngunit mahalaga pa rin maging maingat, lalo't maaaring samantalahin ng mga scammer ang araw ng mga puso para makapambiktima. Git ni Nartates, kadalasang nagsisimula ang love or romance scam sa online interactions kung saan nagpapanggap ang mga scammer na dayuhan o kaya ay OFW. Kapag may nabuo ng relasyon ay dito nahihiritan ng mga biktima ng pera
para makipag-meet up o personal details gaya ng bank information kaya na nauuwi sa fraud. Kadalasang anyang target ng love scam, ito yung mga target. Mga matatanda, nako mother, ang mga matatanda, mga single, mga namatayan ng partner at iba pang emotionally vulnerable individuals. Kakaunti lamang ang mga adult Filipino na very happy sa kanilang love life. Ano? Sa survey na isinagawa ng social weather stations noong November 24 to 30, nasa 46% lamang ng mga respondents ang nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang buhay pag-ibig. Pareho ito sa naiulat na rating noong 2024 at pinakamababa sa loob ng 20 taon mula 2004. Samantala, tumaas naman sa 40% mula sa nakalipas na 36% ang mga nagsabing mas magiging masaya pa sila. Optimistic. Habang 14% naman ang walang love life. Kawawa naman yung 14% na yun. So kung may 1 milyon tao, gano'n ka na? 140,000 walang love life? Grabe. Kung merong 100 milyon tao, 14 million ang walang love life. Nako naman. Alungkot naman ang buhay ng mga ito. Sabi siguro nang nakaya, wala akong pakialam sa love life na yan. Ang kailangan ko, makakain. Patuloy ang talamak na operasyon ng illegal gambling at isabong sa bansa sa kabila ng ipinatutupad na total ban. Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement, pinangalanan ni Senator Raffy Tulfo ang 2 personalidad na itinuturing umanong hari ng isabong sa Luzon. Ayon kay Sen. Raffy, isang big-time gambling lord na may apelidong Pineda ang nagpapatakbo ng isabong sa Central Luzon, habang sa Cordillera naman at Abra ay isang politiko na may apelidong Bernos. Ibinunyag ito ng senador makarang igiit ng PNP Anti-Cybercrime Group, NBI, PAOK at Cybercrime Investigation and Coordination Center na hindi pa nila tukoy ang mga nasa likod ng malalaking isabong operations maliban sa isang operator mula sa Bulacan. Hinamon sila ni Senator Raffy. Senator Raffy. Ako wala ko intel funds. Ito galing sa kaibigan kong barbero. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region sa CAR Cordillera Autonomous Region Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang intel funds, alam. Kayo, ang lalaki na intel funds yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Kanina, si Senator Raffy Tulfo. Nilinaw po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi paligtas sa flood control scandal si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, inirekomenda ng Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at Ombudsman na mangalap ng mga ebidensya laban kay Romualdez at magsagawa ng case build-up. May hirit din ang Blue Ribbon sa Anti-Money Laundering Council na itrack ang mga galaw ng bank accounts ng dating House Speaker. Susunod! Wala din bang love life si Het? Kasama ka ba sa 14%? Pambira naman. Kaya pala ako pinagdidiskitahan mo dito. Panay ang senyas ni Het sa akin. Commercial na! Commercial! Kaya pala ako, sige, commercial na tayo. Standby lang, Edniel Parosa, Boy Gonzales, Jesserica Ford. Ihanda nyo ang ratsyada ng mga balita mula sa mga RH reporters. Kayo na susunod! Oras po natin, Chityam Sam Sahun, 7:33 na umaga. This time check is